Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, pakinggan po ninyo ako ng mabuti dahil ang sasabihin ko sa inyo ngayong araw na ito ay maaaring makaapekto sa inyong kinabukasan at sa pera na dapat ninyong natatanggap buwan-buwan. May mahahalagang pagbabago na darating this February 4 at maraming seniors ang hindi pa alam na posibleng mawala o mabawasan ang kanilang mga benepisyo kung hindi nila gagawin ang tamang hakbang ngayon pa lang. Alam ko nakakapanghina ng tuhod marinig ito, lalo na kung umaasa tayo sa pensyon natin para sa araw-araw na gastusin, gamot, pagkain at iba pang ngailangan. Kaya ako nandito ngayon para ipaliwanag sa inyo ng malinaw at simple para hindi kayo mabilang sa mga mawawalan ng benepisyo. Hindi ko kayo pababayaan na malito o magsisi sa huli. Ang 1,000 Universal Pension na ito, oo, totoo yan. Pero may mga kondisyon na kailangan ninyong malaman. May mga seniors na akala nila ay otomatiko na silang makakatanggap. Pero sa katotohanan, kung hindi nila susundin ang mga bagong patakaran, wala silang matatanggap kahit piso. At ang mas nakakalungkot pa, may mga nakatanggap na noon ng benepisyo. Pero ngayong 2025, posibleng matanggal sila sa listahan kung hindi nila ia-update ang kanilang mga dokumento o kung hindi nila susundin ang bagong sistema ng pag-claim. Kaya mangyaring makinig kayo hanggang dulo dahil bawat salita ko ay mahalaga para sa inyong kapakanan. Simulan natin sa pinakaimportanteng tanong. Ano ba talaga ang 8,000 Universal Pension na ito? At bakit February 4 ang petsa na dapat nating tandaan? Mga kaibigan, ang Universal Pension Program ay isang inisyatiba ng gobyerno para siguruhing lahat ng qualified senior sa Pilipinas ay makakatanggap ng monthly pension kahit hindi sila miyembro ng SSS o GSIS. Ito ay bahagi ng Expanded Social Pension Program na naglalayong tulungan ang mga indigent seniors, yaong mga walang regular na kita, walang sapat na savings o walang mga anak na makapagsuporta sa kanila. Ang pisa na halaga ay ibinibigay monthly at kapag kinalkulan ninyo yan buong taon, aabot yan ng 96,000. Malaking tulong yan sa mga gastusin lalo na sa panahon ngayon na ang presyo ng bilihin ay patuloy na tumataas. Pero narito ang mahalagang detalye na maraming seniors ang hindi alam. Ang payout na ito ay hindi para sa lahat. May specific qualifications at requirements na kailangan ninyong tuparin. Kung hindi kayo qualified or kung may pagkukulang sa inyong application, hindi kayo makakatanggap kahit 5. Ang February 4 ay ang deadline para sa initial registration ng mga bagong applicants sa certain provinces. At ito rin ang petsa kung kailan magsisimula ang verification process ng DSWD para sa mga existing beneficiaries. Ibig sabihin, kung kayo ay dating nakatanggap na ng social pension, kailangan ninyong dumaan sa validation para siguruhin kayo ay qualified pa rin ngayong taon at dito napapasok ang problema. Maraming seniors ang hindi na makakapasa sa validation na ito dahil sa mga bagong kriteria. Tingnan natin ng mabuti kung sino ba talaga ang qualified na makatanggap ng 8,000 universal pension. Una, dapat kayong 60 years old pataas. Pangalawa, kailangan ninyong kasama sa listahan ng indigent seniors ng DSWD na ibig sabihin ay wala kayong regular na income o kaunti lang ang kita ninyo buwan-buwan. Pangatlo, hindi kayo dapat miyembro o benepisyaro ng SSS, GSIS o anumang government o private pension program. At ito ang madalas na nakakalito. Kahit senior citizen na kayo, kung mayroon kayong asawa o anak na regular na nagbibigay ng suporta sa inyo, at nakikita ng DSWD na may sapat kayong resources, posibleng hindi kayo i-approve. Ang DSWD ay gumagamit ng National Household Targeting System for Poverty Reduction o ang tinatawag na listahanan para matukoy kung sino ang tunay na nangangailangan. Kaya kahit gaano kayo kasigurado na kayo ay qualified, kung hindi kayo nakalista sa listahanan o kung may discrepancy sa inyong records, denied ang inyong application. At narito pa ang isa pang mahalagang detalye. Kung kayo ay nakatanggap na ng social pension noong nakaraang taon, pero ngayong 2025 ay nag-improve na ang inyong financial situation. Halimbawa, ay nagkaroon kayo ng regular na kita mula sa negosyo or may anak na nagsimula
nang mag-send ng regular remittance. Posibleng tanggalin kayo sa listahan, kaya ang validation process na ito ay hindi biro dahil sinusuri ng DSWD ang bawat benepisyaro kung sila ba ay karapat-dapat pa ring makatanggap ng tulong. Ngayon, pag-usapan natin ang timeline at payout schedule para alam ninyo kung kailan kayo dapat mag-expect ng pera. Ang February 4 ay hindi ang actual payout date para sa lahat, kundi ang simula ng validation at distribution process sa mga pilot areas. Ang DSWD ay nag-roll out ng programa sa batches. Ibig sabihin ay may mga probinsya at lungsod na mauuna habang ang iba ay susunod sa mga darating na linggo. Karaniwan ang payout ay ginagawa quarterly, meaning 3 buwan na akumulado ang ibibigay sa inyo ng sabay-sabay. Halimbawa, kung kayo ay nag-qualify para sa January to March period, makakakuha kayo ng 24,000 sa isang bayad na may coverage na 8,000 times 3 buwan. Pero ang schedule na ito ay depende sa inyong location at sa processing ng DSWD. Sa mga urban areas tulad ng Metro Manila, Cebu at Davao, mas mabilis ang distribution dahil mas organized ang sistema. Pero sa mga remote provinces, maaaring maantala ng ilang linggo o kahit isang buwan ang payout dahil sa logistical challenges. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag kayong magpanik kung hindi kayo nakakuha agad ng pera sa February 4. Ang importante ay siguruhin kayo ay nakaregister na at kumpleto ang inyong requirements para hindi kayo madelay palalo. Pero narito ang malaking dahilan kung bakit maraming seniors ang mawawalan ng benepisyo at ito ang kailangan ninyong maunawaan ng husto. Una, ang DSWD ay nag-implement ng mas mahigpit na verification system dahil sa mga naunang kaso ng fraud at duplication. May mga instances kasi nung nakaraan na may mga seniors na nakatanggap ng social pension. Kahit na sila ay may regular pension na sa SSS or GSIS or may mga nakatanggap kahit na hindi naman sila tunay na indigent. Kaya ngayong 2025 ang DSWD ay nag-cross-reference na ng kanilang database sa SS, GSIS, PhilHealth at iba pang government agencies para siguruhing walang duplication. Kung ikaw ay may SSS pension, kahit maliit lang, halimbawa 2,000 or 3,000 monthly, hindi ka na qualified sa universal pension. At ito ang nakakalungkot dahil maraming seniors ang umaasa sa dalawang benepisyo na ito. Pero ngayong may verification, napipiliin mo na lang kung saan ka mas qualified. Pangalawa, ang mga seniors na hindi nag-update ng kanilang information sa DSWD ay automatikong tatanggalin sa listahan. Halimbawa, kung ikaw ay lumipat na ng address pero hindi mo ni-report sa DSWD or kung may pagbabago sa iyong household composition na hindi mo sinabi, posibleng ma-disqualify ka. Pangatlo, may age bracket verification na rin. Kaya kailangan ninyong magpresenta ng valid ID na may birthday tulad ng senior citizen ID, passport or birth certificate para ma-verify na kayo ay 60 years old pataas talaga. Ngayon, pag-usapan naman natin ang cowback o ang pagbabawi ng benepisyo dahil ito ay isa sa mga pinakakatakot na senaryo para sa mga seniors. Ang clawback ay nangyayari kapag nadiskubre ng DSWD na may mga nakatanggap na ng social pension na hindi naman pala qualified. Halimbawa, kung ikaw ay nakatanggap ng 24,000 para sa first quarter pero sa verification ay nalaman na ikaw ay may SSS pension na pala. Ang DSWD ay may karapatan na bawiin ang perang iyon at hingiin sa iyo na isa at hindi lang iyon posibleng ma-blacklist ka pa sa future programs ng gobyerno. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag kayong magtago ng impormasyon. Kung alam ninyong may ibang benepisyo kayo na tumatanggap, sabihin ninyo agad sa DSWD para hindi kayo makaramdam ng problema sa hinaharap. Mas mabuti nang maging tapat kayo ngayon kaysa magsisi kayo mamaya at magbayad pa ng penalty o multa. May mga kaso na rin na ang mga seniors ay nag-receive ng overpayment, meaning binigyan sila ng mas malaki sa dapat nilang matanggap dahil sa error sa sistema, at ang overpayment na yon ay kailangan ding ibalik. Kaya lagi ninyong i-check kung tama ba ang amount na natatanggap ninyo at kung may discrepancy agad ninyong i-report sa DSWD office. Talakayin naman natin ang mga hidden benefits at additional assistance na maaari ninyong makuha
bukod sa 8,000 universal pension. Mga kaibigan, alam ba ninyo na bilang senior citizen kayo ay may karapatan sa additional programs ng gobyerno tulad ng healthy assistance, housing subsidy, at livelihood support? Ang universal pension ay isa lang sa maraming tulong na pwede ninyong tanggapin. Kung kayo ay naka-enroll sa PhilHealth, kayo ay may access sa free hospitalization at outpatient services. At kung kayo ay indigent, ang DSWD ay may medical assistance program kung saan kayo ay maaaring mag-apply para sa tulong sa gamot, laboratory tests, at kahit surgery. May Century Welfare Assistance din para sa mga seniors na aabot na ng 100 years old. And ang bawat centenarian ay tumatanggap ng 100,000 cash gift mula sa Office of the Senior Citizens Affairs. Bukod dito, may discount privileges din kayo sa lahat ng establishments. 20% discount sa grocery, gamot, restaurants, transportation, at marami pang iba. Pero ang problema, maraming seniors ang hindi nag-a-avail ng mga benepisyong ito dahil hindi nila alam kung paano mag-apply or nahihiya silang magtanong. Kaya ang payo ko, pumunta kayo sa inyong barangay hall or sa DSWD office at magtanong kung anong mga programs ang available para sa inyo. Huwag kayong mahiyang magtanong dahil karapatan ninyo iyan bilang senior citizen ng Pilipinas. Pag-usapan din natin ang tax implications ng universal pension dahil may mga seniors na nag-aalala kung kailangan ba nilang magbayad ng buwis sa perang natatanggap nila. Ang magandang balita, ang social pension at universal pension mula sa DSWD ay tax-exempt. Ibig sabihin, ang buong 1,000 na natatanggap ninyo ay sa inyo na. Walang ibabawas na tax. Pero kung kayo ay tumatanggap din ng ibang kita tulad ng rental income, business income or pension mula sa SSS or GSIS, kailangan ninyong mag-file ng income tax return kung ang total income ninyo ay lampas sa threshold na itinakda ng BIR. Pero para sa karamihan ng indig seniors na tumatanggap lang ng universal pension, hindi na kailangan mag-alala dahil ang pension ninyo ay hindi kasama sa taxable income. Ang importante lang ay panatilihin ninyong maayos ang inyong records at resibo para kung sakaling may tanungin ang BIR, meron kayong maipapakit. Ngayon, bigyan ko kayo ng practical tips kung paano ninyo ma-maximize ang inyong retirement income gamit ang universal pension at iba pang benepisyo. Una, gumawa kayo ng budget plan. Alam ko mahirap mag-budget, lalo na kung limitado ang kita. Pero kailangan ninyong malaman kung saan napupunta ang bawat piso para hindi kayo maubusan ng pera bago dumating ang susunod na payout. I-prioritize ninyo ang mga essentials tulad ng pagkain, gamot, kuryente, at tubig. At kung may matitira, doon ninyo ilaan para sa iba pangailangan. Pangalawa, mag-ipon kahit kaunti. Kahit 500 lang kada buwan kung itabi ninyo yan. Magkakaroon kayo ng emergency fund para sa biglaang gastusin tulad ng ospital o repair sa bahay. Pangatlo, samantalahin ang lahat ng discount privileges ninyo. Kapag kayo ay bumibili ng gamot, huwag kalimutang ipakita ang Senior Citizen ID para makakuha ng 20% discount. Kapag kayo ay kumakain sa restaurant, itanong kung may senior discount sila. Sa ganitong paraan, mas lalaki ang halaga ng 8,000 pension ninyo dahil mas makakatipid kayo sa gastusin. Pang-apat, kung kaya ninyo, huwag ninyong kukunin ang buong pera ng sabay-sabay. Maraming seniors ang kapag nakatanggap ng 24,000 quarterly payout, ginagastos agad lahat sa loob ng ilang linggo at pagkatapos ay wala nang natitira para sa remaining months. Kaya kung posible, hatiin ninyo ang pera at gumawa ng monthly allocation para hindi kayo mahirapan. Pag-usapan din natin ang mga tips kapag pumupunta kayo sa DSWD or SSS office dahil alam kong mahirap ang proseso lalo na para sa mga seniors na hindi na masyadong makalakad o madaling mapagod. Una, maaga kayong pumunta. Jingmata government offices ay karaniwang bukas ng 8 a.m. at kung kayo ay makakapunta ng 7 a.m., mas konti ang pila at mas mabilis ang service. Dalawa, magdala ng lahat ng required documents. Huwag kayong pumunta ng kulang ang papeles dahil sayang lang ang oras at pamasahe ninyo. Karaniwan, ang kailangan ninyo ay Senior Citizen ID, Valid Government Issued ID, Birth Certificate,
barangay certification, at kung meron ang inyong application formula sa DSWD. Tatlo, magdala ng tubig at snacks dahil minsan ang pag-aantay ay tumatagal ng ilang oras. Apat, kung kaya magdala ng kasamang kaanak o kaibigan para tulungan kayo sa proseso, lalo na kung hindi kayo marunong magbasa o magsulat ng mabuti. At lima, maging matyaga at magalang. Ang mga kawani ng government offices ay tao rin na may sariling problema. Kaya kung kayo ay magalang at puno ng pasensya, mas malamang na tutulungan nila kayo ng mabuti. May gusto rin akong i-highlight na common mistakes na ginagawa ng mga seniors na nagre-resulta sa denial o delay ng kanilang benepisyo. Una, ang hindi pag-update ng information. Maraming seniors ang nakatanggap ng social pension noong nakaraang taon pero ngayong 2025, hindi nila ina-update ang kanilang address or contact number. Kaya kapag may announcement or notice mula sa DSWD, hindi nila natatanggap. Pangalawa, ang pagbibigay ng maling impormasyon. May mga seniors na nag-declare ng maliit na kita para lang maging qualified. Pero sa verification, nalaman na hindi pala totoo ang sinabi nila kaya na-disqualify sila. Pangatlo, ang pagsandal sa iba. May mga seniors na umaasa na lang sa kanilang mga anak or apo na mag-process ng kanilang application. Pero dahil busy ang mga ito, napapabayaan ang deadlines. Kaya kung kaya ninyong gawin mismo, gawin ninyo. O kaya ay mag-assign kayo ng trusted na tao na talagang maasahan ninyo na tutuparin ang responsibilidad. Sa pagtatapos ng aming pag-uusap ngayong araw na ito, gusto kong ipaalala sa inyo na ang 3,000 Universal Pension ay isang malaking tulong pero hindi ito guaranteed para sa lahat. Kailangan ninyong gawin ang inyong parte, sundin ang mga requirements, mag-update ng inyong information at maging tapat sa proseso. Ang February 4 ay isang mahalagang petsa na dapat ninyong tandaan dahil ito ang simula ng verification at distribution. At kung hindi kayo handa, posibleng maantala o kahit mawala ang inyong benepisyo. Huwag kayong maging bahagi ng mga mawawalan ng tulong dahil lang sa kapabayaan o kakulangan ng kaalaman. Ngayong alam ninyo na ang lahat ng detalye, kumilos na kayo. Pumunta sa inyong barangay hall, magtanong sa DSWD at siguruhing kumpleto ang inyong requirements. Ang pensyon na ito ay para sa inyo. Para sa inyong araw-araw na pangangailangan, para sa inyong gamot, pagkain at kapakanan. Kaya huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ito at tandaan kayo ay hindi nag-iisa. Maraming kapwa ninyo seniors ang dumadaan sa parehong proseso. Kaya kung may mga tanong kayo o may hindi kayo maintindihan, huwag kayong mahiyang magtanong. Mas mabuti nang magtanong ng paulit-ulit kaysa magkamali at magsisi sa huli. Ako ay laging nandito para sa inyo para magbigay ng impormasyon at gabay. Mag-ingat kayong lagi. Alagaan ninyo ang inyong kalusugan at naway makatulong ang Universal Pension. Sa inyong mas maginhawang buhay, salamat sa pakikinig at hanggang sa muli nating pag-uusap, mabuhay ang mga senior citizens ng Pilipinas. So,